Hi guys. Sorry hindi ko na-discuss sa inyo tong topic since wala talaga akong boses nung last Wednesday. I think last week yon. And sorry din at super late na itong video lecture natin. Okay? So anyways, let us discuss area in polar coordinates. So for our learning outcome, at the end of the lesson, the students should be able to find the area bounded by the polar curve. So polar coordinates. To form the polar coordinate system in the plane, let point O be a fixed point called the pole or the origin, and construct from point O an initial ray called the polar axis. Then each point P in the plane can be assigned as polar coordinates r, theta, where r is the directed distance and theta is the directed angle counterclockwise from polar axis to segment OP. So the theorem, if the function f is continuous and non-negative on the interval alpha, beta, then the area of the region bounded by the curve of r is equal to function of theta between the radial lines theta is equal to alpha and theta is equal to beta is given by area is equal to 1/2 integral of function of theta squared d theta from alpha to beta, or simply we have 1/2 integral of r squared d theta from alpha to beta. So we have example number 1. Find the area of one petal of the rose curve by r is equal to 4 sine 3 theta. So let us first determine the value of theta. So equate r is equal to 4 sine 3 theta and r is equal to 0. So r is equal to r. Yung isa nating r ay 4 sine 3 theta. Ito. And then equate sa 0. So divide both sides by 0, maging sine 3 theta is equal to 0 kasi 0 divided by 4 is 0. And then para makancel si sine, lagyan ng arc sine both sides. So arc sine magka-cancel si sine, maging 3 theta is equal to 0. Pero bakit may another value na theta? So, let us recall the unit circle. Ito yung nasa right. Okay? So, sa coordinate sa unit circle, naka-inform siya na cosine theta, sine theta. So, for this one, sa example natin, meron siyang sine 3 theta is equal to 0. So, hanapin nyo dapat yung y-coordinate na may 0. So, dito siya. 0 and then 0. So, kaya nakuha yung 3 theta is equal 0 and theta. Okay? Kasi itong example natin, nakaganyan siya. Sin theta is equal to 0. Saan yung naka-equal to 0? Diba dito? 0. And then dito, meron siyang pi. Kaya naging 3 theta is equal to 0 and pi. And then, i-equate nyo yan both. Ganyan. And 3 theta is equal to pi. Kaya meron tayong dalawang values ng pi, ng theta na 0 and theta over 3. So, dalawang values yan na. And
And then you may use the Desmos graphing calculator para makuha nyo yung graph ng given equation. Okay? But to recall the rose curves, kapag n is odd sa equation natin, ibig sabihin n ang petals niya, kung ilan ang petals. Okay? Kapag even naman, 2 times n yung number of petals niya. So, kapag sa given example, r is equal to 4 sine 3 theta. So, ito yung standard form niya. R is equal to a sine n theta. O ano ba yung n natin? Diba 3? Ibig sabihin, odd number. So, kung ano yung n natin, which is 3, yun na din yung number of petals natin. Kapag even naman yan, for example, 4 yan, ibig sabihin 4 times 2, yun yung number of petals. So, sa example natin, meron tayong 3, so 3 petals. So, ganito yung graph natin. Okay? Then, you plot the radial lines. Yan. Diba yung nakuha nating value ng theta kanina? 0 and then pi over 3. Paano nakuha to? Plus mo lang pi over 3 plus pi over 3 maging 2 pi over 3. Plus pi over 3 ulit maging pi. Plus pi over 3 maging 4 pi over 3 plus pi over 3 yung value dito, and then itong value dito plus pi over 3 ito. Okay, ganun lang yun. So meron tayong first petal, second petal, and then third petal. So ang pinapahanap sa example natin, area ng isang petal. So kahit saang petal ang i-compute nyo dyan, same lang nung value kasi symmetrical lang yan. Okay? So we have method 1, kunin natin yung area ni first petal. So ang limit niya from 0 hanggang pi over 3. Okay? So meron tayong equation na area is equal to 1/2 integral of r squared d theta from alpha to beta. So, isubstitute nyo yung value ni r. Diba kanina yung given natin, r is equal to 4 sine 3 theta. Okay? 4 sine 3 theta. So, isubstitute nyo siya sa r, and then wag nyong kalimutan yung squared. Then, d theta from 0 to pi over 3. Okay, calculate nyo na yan sa calculator nyo. Makukuha nyo 4 pi over 3 square units. Area to kaya square units. Or, sa method 2, pwede ding second petal. So, pero, magbabago yung itong limits niya kasi from here hanggang dito yung second petal. Okay, so same lang din yung equation sa r, 4 sine 3 theta squared, then from 2 pi over 3 to pi naman siya. So pag i-compute nyo dun, same lang din yung makukuha nyo, 4 pi over 3 square units. And then method 3 kapag third petal naman. So from 4 pi over 3 to 5 pi over 3 naman siya. Ganun lang din ang gawin nyo. Same equation sa r, which is 4 sine 3 theta squared, and then 4 pi over 3 to 5 pi over 3. Same lang yan. So kapag pinapahanap sa'yo yung total area, i-add nyo lang lahat, or you may use 3 times 4 pi over 3. Then makukuha nyo yung area nung tatlong petal. Okay? So proceed tayo. Example number 2. Find the area bounded by the
lemniscate r squared is equal to 4 cosine 2 theta. So, i-determine ulit natin muna yung value ni theta. Equate nyo siya sa 0. So, we have 4 cosine 2 theta is equal to 0. Makukuha nyo, cosine 2 theta is equal to 0. So, hanapin nyo naman sa unit circle yung may 0 ang x. So, we have dito, and then ito. Okay, so we have theta is pi over 2. Ito yan, guys. And then 3 pi over 2. Okay, hanapin lang yung may 0 na x. Okay, then magiging 2 pi is equal to pi over 2. At saka 2 pi is equal to 3 pi over 2. Kaya makukuha nyong value ni pi ay pi over 4 and 3 pi over 4. Okay, so proceed tayo. I-graph nyo lang ulit. So, lemniscates have the shape of a figure 8 or a propeller. So, para siyang infinity sign. Lemniscates have the general polar equation of r squared is equal to a squared sine 2 theta or r squared is equal to a squared cosine 2 theta where a cannot be 0. So, a lemniscate containing the sine function will be symmetric to the pole, while the lemniscate containing the cosine function will be symmetric to the polar axis. So, dito, given natin lemniscate r squared is equal to 4 cosine theta. So, ito yung standard equation niya, a squared cosine 2 theta. Since naka-cosine function siya, ibig sabihin symmetric siya sa polar axis. So, ito yan na. Theta is equal to pi over 2 in the pole. Ito. So, we have yung radial axis niya. Ito yung na-compute natin kanina, pi over 4. Yan. So, ganun lang ulit. Plus nyo lang pi over 4 plus pi over 4 is pi over 2. Ito yan. Pi over 2 dito. Plus pi over 4 ito. Then plus pi over 4 ulit. Naging theta is equal to pi and so on. Okay, basta wag nyo lang kakalimutan na dapat paganto kayo ha. Counterclockwise yung move nyo. Ayan. So, we have region 1 and region 2. Diba kasi yung pinapahanap is yung area nitong buo. So, meron tayong iba't ibang method para ma-compute yung area. So, first, ito, compute natin yung region 1. Ito yan ha. Itong buo. Itong buong to. So, compute the area between negative pi over 4. So, dito siya. 2 pi is equal to 4. So, dito. So, from here, counterclockwise hanggang dito. Makukuha mo yung area nitong buo. Okay? So, to find the total area, since symmetrical lang yan, kaya meron ditong 2 times yung formula natin na 1/2 integral of r squared d theta. Okay? So, dito, malitong nasa PowerPoint. Kasi r squared na to. And then, yung given na equation natin, naka r squared is equal to 4 cosine 2 theta na lang siya. So, dapat, pag-compute kayo, huwag nyo nang lagyan ng
square dito. Okay? So, try kong i-calculate. Processing. So, dapat 4 square units to. Okay? Dapat wala to, guys. Yung pi. Okay? Kapag yung equation nyo naka r squared na, kapag i-input nyo na sa formula natin, huwag nyo nang ilagay yung squared. Ganun yun. So, method 2, pwede namang second region muna yung i-compute. So, ito yan. Region 2. And then, i-times 2 nyo na lang. Okay? So, same lang dun kanina. Hindi nyo na siya kailangang i-square since naka-square na yung equation natin. So, dapat ang area ay 4 square units. Or we have method 3. I-compute muna yung half ng area. So, dito. Compute nyo muna tong half nito. And then, i-times 4 nyo na lang. Kasi, magkaka-equal lang yan. Okay? So, dapat wala tong square. And then, ang answer ay 4 square units. Okay? 4 times yung formula. And then, take note, ang limit ay 0 hanggang, paikot siya dito, hanggang pi over 4. Kaya, ito yung limits niya. Okay? Or, final, meron tayong half equation naman, ay half area naman ni region 2 from 3 pi over 4 hanggang sa pi. So, dito naman siya. So, same lang dun kanina, times 4. So, yan. Wag nang i-square. Then, ang answer is 4 square units lang. Okay? So, example 3, find the area bounded by the cardioid. R is equal to 2 quantity 1 minus sine theta. So, determine muna natin yung value ni theta. Equate sa 0. So, sine theta is equal to 1. So, hanapin ang y value na may 1. So, dito. Which is pi over 2. So, theta is equal to pi over 2. So, recall that limacons or snails, ito yung format ng equation niya. Yan. Kapag sine and then positive yung a and b, itong operation sa a and b, ibig sabihin daw, above the horizontal axis siya. Kapag negative naman yan, below the horizontal axis. Okay? Kapag sa cosine naman, it's either right or left. Kapag positive, itong sa gitna, nasa right of the vertical axis siya. Okay? Kapag naman negative, nasa left of vertical axis. So, ito yung ratio ng A and B. Dito makukuha yung graph ng mga limacon. So, kapag A over B is less than 1, magkakaroon siya ng inner loop. Ito. Kapag in between naman ni 1 and 2, magiging dimpled limacon naman siya. Kapag A over B is equal to 1, magiging cardioid or heart shape. Kapag in between naman ni 1 and 2, convex limacon. Okay? So,
Sa given natin, r is equal to 2 quantity 1 minus sine theta. So, ang a niya, 2. Ang b is 2. So, a over b is 2 over 2. 1 siya. So, according dito, pag 1, ang shape ng cardioid ay ang shape ng limakon nyo ay cardioid or half shape. Yan siya. So, kanina nakuha natin yung pi over 2 na theta natin. And then, dito sa baba, ang value niya ay 3 pi over 2. Then, we have region 1 and region 2. So, to compute yung area niya, pwedeng first region muna and then times 2 na lang kasi symmetrical. Okay, so we compute the first region, area of region 1, 2 from pi, negative pi over 2 hanggang, so paakyat kayo hanggang pi over 2. So, 2 times, i-substitute nyo lang yung given. Ito yung given na r. And then, you square. I-square natin kasi hindi naka-r square yung given. Okay? Then, input the limits. Yan, times 2. Makukuha nyo 6 pi square units. Or, kapag method 2 naman, compute nyo tong region 2. So, ito naman yung limit nyo. Pi over 2 hanggang kay 3 pi over 2. Okay? Then, times 2 nyo lang. Same lang yung makukuha nyong answer. 6 pi square units. So, kapag i-compute nyo naman ng yung entire region, ganito siya. So, mag-start kayo sa 3 pi over 2, tapos magti-360 kayo dyan. Iikot kayo. Then, maging negative pi over 2. Okay, so ito yung limits niya. So, wala nang times 2 dito sa simula kasi as a whole nyo nang kukompute yung area. So, makukuha nyo 6 pi square units. So, example 4 tayo. Find the area bounded by the limakon r is equal to 2 plus cosine theta. So, again, kunin mo na yung value ni theta. So, r is equal to r. Cosine theta is equal to negative 2. O, saan ba yung negative 2? Kapag ika-calculate nyo r cosine negative 2, math error. Kaya to not defined. Okay? Then, dito yung negative 1. So, para ma-achieve nyo yung negative 2, iikot pa kayo ng buo. Okay? So, dito pa rin kayo mag-e-end up, kaya yung theta nyo ay pi. So, meron tayong, recall nyo itong equation, and then kunin nyo yung ratio. So, sa given, A ay 2, kaya 2 to, and then B is 1. Dito siya. Kaya, 2. So, meron tayong convex limakon. So, ito yan. Convex limakon. Okay? So, graph muna. Sa Desmos, yan. Meron tayong nakuha na pi. Ito. 2 pi. So, kapag magko-compute kayo ng area, pwedeng region 1 muna and then times 2 ulit. Kasi symmetrical lang yan. So, compute nyo yung area 1 ay entire region muna to. Okay? So, from 0 dito, iikot kayo counterclockwise 360. So, 2 pi. And then,
i-substitute nyo lang yung value ni r. Given naman to. And then, square nyo. Okay, makukuha nyo 9 pi over 2 square units. Or, i-compute nyo muna tong first region and then times 2. Okay, so mag-start kayo dito. Paikot kayo dito. Yan. So, meron kayong 9 pi over 2. Same lang area nyo Dapat same lang makukuha nyo. Kung mali yung area na kukuha nyo, ibig sabihin may mali dito sa equation. Okay? So, pwede din namang region 2 yung kunin yung area. Ito. And then, ito yung i-multiply nyo by 2. Ayan. So, 9 pi over 2 square units. And that ends our discussion